Isang magandang gabi po dyan sa Pilipinas. Kumusta po sa lahat? Shout out! Shout out po sa ating mga subscribers and followers. Marami pong salamat sa panunood, sa pagdaan. Hello po sa lahat. Sana ay all is well. I'm hoping na nasa mabuti po kayong kalagayan. Alright mga kababayan, nandito na naman si Manong Raven. Okay. Alam niyo mga kababayan, marami pong mga abogado ang sukang-suka dahil po sa award na ibinigay ng IBP Davao Chapter kay Digong Duterte sa former president mga kababayan. Marami po ang sukang-suka. Ang katunayan, meron pong isang judge. Itong si Judge Mainrado Paredes. Ito po ay isang retired judge. Of course, magandang record nito. At nung malaman po niya na si former President Digong Duterte ay ginawaran ng award na Golden Pillar of Law Award, kagaya po ng natanggap niya, abay, sinaoli mga kababayan. Sinaoli po niya ang kanyang award na nanggaling din sa IBP. Sukang-suka po siya mga kababayan. Dapat talaga i-review ng IBP itong pagbibigay ng award na ito dahil dapat maging maingat sila. In the case of the former President Rodrigo Roa Duterte, isang nasa kulungan, isang merong patong-patong na kaso, gagawaran mo ng Golden Pillar of Law Award? Mga kababayan, sirang-sira po, nadadamay. Nadadamay yung iba pong mga awardees mga kababayan. Kaya minabuti na lang na isauli ni retired Judge Mainrado Paredes ang kanyang award na natanggap nung mabalitaan po niya na even Digong Duterte ay tumanggap din po ng kagayang sa kanya. Ay binalik po niya. Kaya kung minsan mga kababayan hindi mo rin maintindihan, sa bagay, ito po ay galing sa IBP Davao Chapter mga kababayan. Kaya siguradong DDS ang mga yan. Dahil ito ay mula sa Davao City, sa mga associates, sa mga allies ni Digong for sure. Kaya dapat maging maingat ang pagbibigay ng mga parangal, mga awards po na ganito. Hindi po dapat binibigay sa kahit kani-kanino na lang. Bakit tong si Digong Duterte na may kaso? Isa bang magandang halimbawa ang tao, ang isang abogado na may kaso, nasa kulungan? Hindi ba yan nakakasira ng imahe ng organisasyon, Integrated Bar of the Philippines mga kababayan, na dapat rinirespeto, dapat ginagalang? Wala. Talagang ang organisasyon na to ay talagang mababahiran talaga dahil kay Digong mga kababayan. Once again, dapat i-review po nila. Dapat maging mahigpit sila sa paggawad, maging maingat sa pagbigay ng mga awards na kagaya po nito. Imagine, isang akusado sa International Criminal Court, pinaniniwalaang pumatay ng libo-libong katao, mga Pilipino. Bastos magsalita. Walang paggalang sa Diyos. Walang paggalang sa kababaihan.
mayabang. Do you think maganda bang halimbawa ito? Para sa akin mga kababayan, si former President Digong Duterte ay hindi siya magandang halimbawa. Hindi dapat tularan si Digong Duterte. Talagang masusuka ka talaga. Kung malalaman mo na even si Digong Duterte ay tumanggap ng award na yan. Dapat ang binibigyan ng mga parangal na ganito ay yung mga talagang magandang ehemplo sa society mga kababayan. Talagang yung mga abogado na nakapagsilbi na walang bahid or, malinis ang record. Dapat yun po yung mga deserve. Pero si Digong Duterte mga kababayan, nakita mo kung paano siya umasta. Sa kanyang mga pananalita, sa kanyang mga speeches, hindi po siya isang magandang halimbawa, lalo na sa mga kabataan. Isang abogado na nagmumura, you know what, hindi po yun acceptable sa ating society yung pagmumura na yan. Mula po nung maupo si Digong, ang dami na pong naging bastos. Lalo po sa kanila pong pananalita. Kaya para sa akin, tama lang yung ginawa ni Maynrado Paredes, retired judge, na isauli sapagkat sinira ni Digong ang organisasyon mga kababayan, ang imahe ng IBP dahil hindi niya po deserve ang award na ito. Tama lang yung ginawa para ipakita yung galit. He was in disgust. Galit na galit siya at nadismaya. Dismayado itong si retired judge Paredes mga kababayan. Ulitin ko sa mga DDS, hindi ito deserve ng inyong poon. Hindi ito deserve ng inyong idol sapagkat hindi siya magandang halimbawa. Hindi lang sa mga Pilipino, kahit sa, sa mga viewers, sa mga tao na nakapaligid, hindi siya magandang halimbawa. Marami po sa international community ang talagang tumutulig sa kanya because of his ways na hindi maganda. Yung pong mga jokes niya mga kababayan na hindi acceptable para sa isang leader. Hindi po siya dapat nagsasalita ng mga ganon. Hindi po siya dapat gumagalaw ng mga ganon dahil isa siyang Pangulo ng Pilipinas. Dapat maingat ka sa iyong mga galaw at mga binibitawang salita. Yan, ulitin ko, hindi deserve ni Digong Duterte na tanggapin ang award na to kahit ano pang sabihin nyo sa mga DDS dyan na talagang trying to build him up para palabasing mabuti po siyang tao, mabuting abogado. Alright mga kababayan, ito lang muna ngayon. Isang magandang gabi na sa Pilipinas. Marami pong salamat. Sana po mag-subscribe po kayo sa aking pong maliit na YouTube channel. Alright mga kababayan, mag-iingat po tayo lagi. Good evening dyan sa Pilipinas.